Hi, good evening everyone. Our devotions and topic for tonight is from the book of Ephesians chapter 6 verse 1 to 4. Sabi dito, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise, so that it may go well with you and that you may enjoy long life on the earth. Fathers, do not exasperate your children. Instead, bring them in the training and instruction of the Lord. Sa Tagalog version, sabi dito, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang, alang-alang sa Panginoon sapagkat ito ang nararapat. Igagalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Magiging maganda at mahaba ang inyong buhay sa lupa. Mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik labang sa inyo ang inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. So, ito po ay katuruan para sa mga magulang at para sa anak na rin. Sabi dito, obeying and honoring our parents invoke God's promised blessings. Kapag, di ba nga kapag sinasabi ng mga matatanda, kapag ka ay masunurin, magiging masagana ang buhay mo. Kapag ka magiging mabait ka sa iyong mga magulang. Na minsan, wala namang perfect na magulang. Pero tandaan natin na meron tayong obligasyon sa harapan ng Diyos. Kahit ano pa man yung mali ng magulang natin, igalang natin at respetuhin natin ang mga magulang natin. Sundin natin. Kasi may mga kadalasan din naman na ang mga sinasabi nila ay sa kapakanan din natin naman yon. At yung mga walang perfect na magulang. Minsan nagkakamali din sila. At naka-emphasize dito sa verse nito na alang-alang sa Panginoon. Sundin natin ang ating mga magulang, igalang natin sila, alang-alang sa ating Panginoon. So kung imperfect yung parents natin, may mga pagkukulang sila, hindi dahilan yon para hindi sila sundin at irespeto. Kasi yung obligasyon natin bilang anak ay it is between us and the Lord. Kung yung parents mo ay may mga pagkukulang, hindi man huwaran, pero hindi lang yun sa pamamagitan ng iyong parents, kundi sa pamamagitan na yun ng iyong ng ating Panginoon, to honor our parents. At lahat ng mga huwag natin hintayin na mawala yung parents natin, na hindi natin maiparamdam sa kanila yung respeto at paggalang natin bilang mga anak. Kasi igalang natin ano pa man yung mga mali or mga nagagawa nila or hindi nila nagagawa sa atin. Kasi marami naman sa mga magulang ay mabubuti, matuwid. Pero yung iba na hindi pinalad na magkaroon ng parents na hindi ganun kabuti pero kailangan pa rin, need pa rin nila ng respeto. Kasi yung pangako ng Diyos, gaganda ang buhay mo, magiging mahaba ang buhay mo sa ibabaw ng lupa. Kasi kung meron man sa atin mga anak na umiwalay na sa magulang at kung hindi mo na respeto ang magulang mo, walang pagmamalasakit sa magulang, hindi mo maaasahan na pagpapalain ka ng Panginoon. Kasi nasa Biblia yon, igalang at respeto ang magulang. Kasi magiging maganda at mahaba ang buhay mo at mabiblessed ka. So kung gusto mo pagpalain, irespeto mo ang magulang mo at sundin mo. Kasi kung nire-respeto mo
ginagalang mo ang magulang mo, magbubunga ang lahat ng yun. Ibibless ka ng Lord, bibigyan ka ng pagpapala at long life, sabi pa nga dyan. So, obeying and honoring our parents in both. Ibig sabihin, yung hinuhugot or hinihikayat mo yung pagpapala ng Diyos na ibuhos na sa'yo pag nirerespeto mo ang magulang mo. Kasi ang parents minsan, yung para sa mga magulang, kung ikaw magulang ka na, kailangan wag nating ibuyo. Kumbaga, wag nating i-treat yung mga anak natin na magkaroon ng sama ng loob ang anak natin. Kasi kahit sobrang kulit pa ng anak natin, kailangan nating mahalin at i-guide sila sa mabuti. Disiplinahan natin sila ng maayos na yung mga wag nating ibuyo sa paghihimagsik yung ating mga anak, na magkaroon sila ng galit dahil sa masyado tayong yung sobrang hinihigpitan natin, yung sobrang dominante tayo sa ating mga anak. Yung magulang dapat magpasensya sa ating mga anak. Kasi yung mga anak natin, hindi naman sila din perfect. Ganon din tayo sa mga magulang natin. Kasi yung mga magulang din natin, hindi rin naman perfect. So, tingnan natin si Jesus Christ na kailangan yung pangit nating ugali, magpasakop tayo sa Lord na mabago ito para maging mabuti tayong anak at maging mabuti din tayong mga magulang sa ating mga anak. So, yun yung mga katuroan sa verse na ito, na hindi pwede nating i-excuse na yung pagkukulang natin ng ating parents or dahil sa kakulitan ng ating mga anak. Kaya hindi natin sila pwedeng dahil sa magulang, hindi natin sila pwedeng irespeto or igalang, or sa ating mga anak na hindi natin sila pwedeng mahalin at i-guide sa tamang landas at ibigay sa kanila ang pagmamahal.